Welcome to Donmar TV News Channel. Sa usaping politika po, kasunod ng pag-atras si Davao City Mayor Sara Duterte sa muling pagtakbo bilang alkalde ng lungsod, nilinaw ni Senator Bongo na mabuting intayin na lamang ang magiging desisyon ng PDP laban sa magiging final lineup ng partido bago mag-November 15. Ang detalye sa report na ito. Ayaw pangunahan ni Senator Bongo ang anumang planong politikal ng pamilya Duterte. Kasunod na rin ng pag-atras ni Davao City Mayor Sara Duterte para sa re-election bid nito. Kahapon, unang binawi ni Davao City Vice Mayor Baste Duterte ang kanyang kandidatura para sa re-election at nag-substitute na ito para punan ang nabakanting kandidatura sa pagka-mayor ng Davao sa 2022 elections. Ayoko muna mag-speculate. Pero kung sakasakali mong pong mangyayari yan, mahal ko po si Pangulong Duterte. Desisyon niya po ito at desisyon ng partido na tumakbo po ako ng vice-presidente. Ano man anya ang desisyon ng pamilya Duterte at ng kinabibilangan niyang PDP laban ay kanyang susuportahan. Kaya hihintayin na lang anya ang mga mangyayari sa mga susunod na araw bago matapos ang November 15 na deadline ng paghahain ng substitution para sa 2022 elections. Malaki anyang pagmamahal, respeto at utang na loob ni Go kay Pangulong Duterte. Kaya ayaw niyang bigyan ito ng sama ng loob dahil lang sa politika. I'm the least of your worries. Basta isa lang naman po ang layunin ko, nabanggit ko po kanina. Ang layunin ko lang naman po ay magserbisyo lang po sa kapwa ko Pilipino. Kahit na anong kapasidad ko, patuloy po ako magsiserbisyo. Nilinaw naman ni Go kung bakit naging emosyonal siya sa kanyang talumpati sa Antipolo City kahapon, kung saan niya sinabi na maaring may magbago sa kanyang kandidatura para sa darating na halalan. Nalulungkot lang po ako. Lalong-lalo na po para sa mga supporters natin na nagpagod na po. Walang kapagurang sumusuporta, naniniwala, umiikot sa buong Pilipinas para hikayatin at ipaalam sa taong bayan yung kandidatura ko. Nalulungkot po ako para sa kanila, sa mga naniniwala sa amin. Lubos din ang pasasalamat ni dating Rizal Governor Juni Nares kay Go at hindi nito maiwasang i-endorso si Go sa pagka-vice-presidente. Sa kanila po namin nakita yung katangian na hinahanap po namin. Hindi ko papalagpasin ang pagkakataong ito na ikwento sa inyo, ipaalam sa inyo ang napakalaking itinulong ni Pangulong Duterte. Bagaman hindi siya taga-Luzon, napakalaking itinulong ni Senator Bongo at ni Pangulong Duterte sa lalawigan ng Rizal, hindi lang sa lungsod ng Antipolo. Alam ko hindi po kayo matutuwa sa sinabi ko, pero gusto ko lang po ilabas yung saloobin ko na alam namin na kayo ang karapat-dapat na sumunod sa Pero ayon sa senador, umaasa siyang may mabuting mangyayari sa mga susunod na araw, kaya abangan na lang niya hanggang sa November 15. Dalawa lang naman po yan. Kandidato na po ako as Vice President for the last 38 days. Saan pa ba ako pupunta if ever? Kung sakaling may pagbabago. Dalawang posisyon lang po yan. Antayin na lang po natin kung ano po yung magiging desisyon ni Pangulong Duterte at desisyon po ng partido. Salamat, sir. Alam mo ba, ito naman ang aking sariling opinion at analysis. Pumapabor pa sa opposition itong nangyayari. Alam mo bakit? Kasi partner, nakakapaghanda sila eh. Hindi na sila naso-surprise eh. Alam mo kung biglaan yung announcement, hindi sila nakapaghanda, masyak sila. Yung kanilang strategy eh, mahirapan sila mag-adjust. Ngayon, basang-basa na nila. Pinag-aralan nila kung ang kalaban nila si Marcos, ang kalaban nila si Sara, alam na nila ang kailang gagawin. Meron na silang plan A, plan B, plan C. Ganon ang katindi ang paghahanda. Hindi ko sila pinagtatanggol, sinasabi ko lang. Parte lang ito ng ating pag-aaral sa politika at experience sa politika. Kasi ang
Ang labanan, partner, kanya-kanyang saywar yan. Kanya-kanya ng strategy yan. Eh ito, wala itong walang surprise dito eh. Alam mo naman natin, ang dami naghihintay kay Mayor Sara. Eh, so ngayon, gaya na nga, dahan-dahan pa yung galaw niya. So, bawat galaw niya, pinaghandaan na. Kaya inuulit ko, hindi na ho na-surprise ang oposisyon. Katunayan, pumabor po sa kanila ito ng ganitong katagal dahil napaghandaan nila. Yun ang dapat yung itanim. Dapat kasi ang labanan, surprise. Parang 'di ba? Yung saywar, yung surprise ang labanan para hindi makapaghanda ang kalaban. Eh, ito hindi. Dinahandahan nila kung anong gagawin nila. Edi yung kalaban handang-handa na ngayon. O yan ho yung dating. Alam ito ng mga marurunong bumasa sa politika, yung hindi magagalit sa akin. Okay lang. Kanya-kanya tayo ng paniniwala. Tama ka dyan, partner Mike. At ang isa lang naalala ko itong mga nangyayari ngayon, itong bago natin mapasukin si Cherry, naalala ko lang, nabanggit din ng ating bothing chairman. Di ba? Parang umaasa siya ng milagro. At ito yung mga sinyales ng mga milagro, partner Mike, na nakikita na natin na medyo may pagbabago na sa desisyon ni Mayor Sara Duterte. At actually, marami ang na-excite. At the same time, kung surprise ang pinag-uusapan, si Senador Manny Pacquiao, na-surprise daw siya doon sa desisyon ni Mayor Inday. Anong babaw naman o kanya? Tagal na pinag-uusapan. Paano ka naman masosurprise na mag-withdraw yun? Ano ko itong sinasabi ni Pacquiao? Kalata ni Pacquiao, nasa ring pa rin siya. Paano ka masosurprise? Matagal lang inaabang ang mag-withdraw. Ang surprise dyan, yung next announcement. Pag nagtumakbong presidente yan, yan ang surprise. Kasi pag tumakbo siyang presidente, ang daming masasagasaan. Masisira yung kampo ni Marcos. Dahil kasi ang ni-expect ng Marcos loyalists, magsasama sila. Pag yan tumakbong presidente, yan ang surprise. Yung vice president at saka yung withdrawal, hindi surprise yun. Normal na takbo ng politika yun. Ang pinakabago rito, after nga ng withdrawal kahapon ng mga local politics sa Davao, ay yung very emotional na speech ni Senador Bongo. Alam naman natin yan na malapit sa pamilyang Duterte. At doon sa pagbubukas ng Malasakit Center sa naiiyak talaga siya dahil nadinig ko yung hindi lahat yung kanyang mga sinabi. Sabi niya 38 days na akong kumakampanya. Ibig sabihin, nagtatrabaho na siya bilang vice presidential candidate. Tapos maaari niyang magkaroon ng mga pagbabago. Naiyak yung mama sa harap ng mga mamamayan ng Antipolo dahil nga ho sa nangyaring ito. Ibig sabihin, nakakaramdam siya. Wala mang pag-amin na siya papalitan, pero sabi niya, parang tingin ko dyan, baka nararamdaman na magkaroon ng mga galawan sa PDP laban at siya ang maapektuhan. Ay alam naman natin talaga nagtrabaho na siya, kaya ho ganyan. At dalawa kasi yung maaaring iniisip niya. Malapit siya sa pamilyang Duterte, malapit talaga siya kay Pangulong Duterte. Ngayon, kung siya ay masasakripisyo, dito sa galawang ito ay talagang medyo masakit sa kanya yan dahil talagang nagtrabaho na siya ng todo-todo, Luzon, Visayas, Mindanao. Doon nga sa kanyang, doon sa sinasabi niyang 38 days. Pero, wala pa akong makapagsasabi kung anong mangyayari. Bitin talaga ang lahat. Ang bago lang ay yung pag-withdraw, pero ang kasunod hindi pa natin alam. Mainit talaga itong isyong ito sa pamilya ng Duterte, kay Bongo, Senador Bongo, at saka sa PDP laban. Saan nga ba pupunta? Yan ang dapat, please lang, dapat nakikiusap na rin tayo para hindi na ho nagkakasamaan ng loob. Mag-declare na kasi kayo kung saan kayo pupunta. Hindi naman kami, hindi ito nagmamadali. Matagal na kayong hinihintay. Total, nag-withdraw na kayo. Ngayong araw na ito, mag-decide na kayo. Para naman yung mga maaapektuhan, hindi na magagastusan. Kasi magastos partner ang mag-iikot at mangampanya. Tapos hindi ka naman pala... Ikaw pala isasakripisyo. Di ba parang ganon? So hindi naman masama mawalang galang na Mayor Duterte. Kung gusto mong tumakbo sa anumang posisyon after mo ng withdrawal mo, mag-declare ka na today. Huwag na nating hintayin yung November 15. Hindi po ako nagmamadali. Ang akin hong iniisip dito ay kawawa naman yung mga maapektuhan ng ilang araw pa kung sila naman pala ipapalitan. Di ba? Ganon ang dating. Sana naintindihan nyo. Wala po akong kinakampihan dito. Ang akin lang ho dito, maging magpakatotoo tayo. Huwag na tayong magdramahan. Ang importante, nandyan na, ituloy na. At kung ano yan, sabihin mo na. Tama ka dyan, partner Mike. At ang tanong nga ng taong bayan ngayon, kung si Mayor Sara Duterte ba ay tatakbo sa national post, either presidente ba o vice-presidente? Ano ba talaga ang kanyang, kung tatakbo pa talaga siya? Kung na lang sinabi mo,
na si Senator Bongo nga ay talagang may posibilidad na posibleng mag-withdraw kung sakali man, di ba? Na kung anumang napagkasunduan ng kasi nasa inner circle yan ng mga Duterte, malapit ng ni Pangulong Duterte yan at hindi natin talaga tiyak at hindi pa malinaw. Well, ilang araw na ba bago yung deadline November 15. So ngayon November Monday, sa Monday yon, sa Monday. Monday na. So Monday. Yan ang aabangan talaga ng taong bayan. Kung yan maghihintay talaga kung last day talaga, partner Mike, doon maghahabulan. Ganun talaga yung baga nakasanayan na natin. Kung ano yung last day or deadline, doon talaga dadagsa yung mga taong bayan ba o itong mga kandidato for final na desisyon nila for this coming 2022 election. Okay, actually sila naman hinihintay dyan eh. Yung itong deadline na ito, wala naman ito sa opposition, wala ito sa independent candidate eh. Sila lang hinihintay niyan. Sa totoo lang. At alam mo, ito yung isa pang matindi dyan, partner. At alam ko, mga DDS, good morning po sa inyo, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Ang gusto ng DDS kasi, kung hindi man lahat, majority ng DDS, gusto nila si Sara nag-withdraw, tamakbo na siyang presidente. Ayaw nila ng vice president lang. Kasi ang gusto ng DDS ay magpapatuloy, ang magtutuloy ng programa ni Pangulong Duterte, ang magtutuloy ng mga sinimulaan na hindi natapos ng ating Pangulo. Napakarami niyan. So, ay alam naman natin, under 1987 Constitution, ang Vice President, wala naman masyadong power yan. Wala naman trabaho ang Vice President pag hindi binigyan ng presidenteng nakaupo. Katulad ni Leni Robredo. Di ba? Anong trabaho ni Leni? Wala. Dahil hindi binigyan ng posisyon ng Pangulong Duterte. Ngayon, kung si Mayor Sara ay tatakbong Vice President, halimbawa, manalo. Hindi natin alam kung sino ang presidenteng manalo. Kahit kakampi niya yung presidenteng uupo, ay ang posisyon lang magagawa ng Vice President ay appoint siya as Secretary. So, yung pangkalahatan na iniisip ng DDS na magpatuloy ang lahat ng nasimulan at hindi natapos ng ating Pangulong Duterte hanggang June 30 ng 2022, ang gusto nila ay yung talagang totoong magtutuloy ng programa. Hindi natin alam kung sino. Kaya nga ang inuulit ko, ang gusto ng mga majority ng DDS, si Sara ay tumakbong presidente. Gusto nila magpresidente. Ayaw nila ng vice lang. So, di ba? Alam ko na, siguro naman, nagplano na yan si Mayor. Nag-withdraw na siya. So, alam na niya siguro ang kanyang pupuntahan. Kung presidente or vice. Pero dapat, Mayor, good morning muli. Sana po huwag kayong magagalit. Gawin mo na po ngayong araw na ito. Para hindi naman magtagal pa na kahihintay hanggang Monday. Matagal pa yung hanggang Monday. Ngayon na kung gusto niyo gawin na. Total, bago naman kayo nag-withdraw, palagay ko, meron na kayong idea eh. Kung ano man, kung sino man inyong kausap, palagay ko, planchado na yan eh. Hindi ka naman mag-withdraw kung hindi mo alam ang pupuntahan mo. Ako, naniniwalang alam mo na ang iyong plano. So, inyo pong i-announce na kung presidential ka ba or vice presidential. Para naman po yung Marcos loyalist at DDS at yung mga taga-suporta nyo, ay magkaroon naman ng katahimikan na. Kasi ngayon ay may natutuwa, may umiiyak, may nagdadasal, at kung ano-ano pa kasi alanganing pa ang sitwasyon, partner. Tama ka dyan, partner Mike. At yun nga ang yung magiging desisyon ni Mayor Sara kung tatakbo siyang presidente ay at si Bongbong ay ayaw umatras, ay posible talaga magkakaroon talaga ng mainit na labanan yan, partner Mike, sa pagitan nga ng mga DDS at mga Marcos loyalist, mga supporters nila. Mahati yung kanilang boto. Yan ang mga baga tingin ng mga eksperto din. At the same time, although malakas ang kombinasyon na Bongbong Sara o Sara Bongbong, malakas na kombinasyon. Umano ito at baga team to beat itong tandem ni Bongbong Sara o Sara Bongbong. Parang ganun, partner Mike. Na nga Alam mo ang pinakamagandang ginawa ni Mayor Sara kung yung ginawa niya kahapon, dapat after ng kanyang withdrawal kahapon, hindi ko naman pinangunahan, idea lang po ito, huwag po kayo magagalit. Okay? Dapat after ng kanyang withdrawal kahapon, sabay announcement kung ano ang kanyang plano. Kung siya biglang nag-announce, nag-withdraw po ako as mayor, kandidato for mayor, tapos gusto ko pong maging presidente.
O di, alam na ng tao kung anong gusto niya. Tapos, kung ayaw niya president, gusto ko po mag-vice president. Dadalawa lang ang tanong, saan ka? Kay Bongbong ba o sa Malacanang? Ganun lang ang tanungan dyan. Tapos ka agad. Nakapokus na ngayong umaga kung ano ang galawan. Eh hindi eh. Bitin na bitin eh. Pero nagpaalam siya sa City Hall. Nagpaalam sa City Hall. Nag-iiyakan sila. Nagpaalam. So definitely, yung paalam na yan, hindi yan magre-retiro. Yan ang basa ko dyan. Hindi yan magre-retiro, yung iyakang yan. Yan ay simbolo ng kanyang pagpalaot sa mas mataas na posisyon. So ano nga yun? Yun ang nabitin tayo. Kaya Mayor, Sintabi na, kung napakaganda ng ginawa mong pagre-resign, pag-withdraw kahapon, sabay announcement, inuulit ko yung sinabi ko kanina, imposible naman hanggang ngayon wala kang idea kung anong gagawin mo. At kung ano man ang usapan nyo, kung sino man kausap nyo, palagay ko alam mo na kung ano ang iyong pupuntahan eh. Dapat po inyong nabanggit na kahapon para naman magkaroon ng katahimikan. Kasi ang ganda nun eh, withdrawal, sabay declare na ako'y tatakbong presidente or tatakbong vice, o di finish. Mag-aabang na, wala na tayong pag-uusapan ngayon dahil umamin na siya. Ang susunod na tanong dyan eh, sino ang isasubstitute? Ang dami pa hong issue. Sa anong partido, saan siyang partido sasama? Pangalawa, sinong isasubstitute niya? Pangatlo, saan siyang, ano bang posisyon? So tatlo pa yung sensitibong issue niyan. Lahat tayo bitin dyan. Ang lumalabas ngayon, puro speculation. O diba? Sino nai-stress? Taong bayan. Sino napapagod? Taong bayan. Hindi naman yung kandidato eh. Ang taong bayan na nai-stress. Ang hirap mga ng buhay, ni-stress pa rin nyo. Mag-declare na po kayo, pasintabi na. Hindi po ako nagmamadali. Magpakatotoo lang. Palagay ko mas okay naman yon kaysa sa magplastikan pa. Lalo na yung mga taga-suporta, partner. Well, partner Mike, nire-respeto, ginagalang din natin yung karapatan ni Mayor Sara at yung kanyang pagdidesisyon ay hindi basta-basta rin. Imagine, ilang beses na siyang nag-deny din for some important reasons. Pero hindi natin alam yun, nasa sarili, personal niya yun. Kasi hindi rin basta-basta siyang mag-desisyon ngayon kung may mga problema na pinagdadaanan siya. Alam mo naman, hindi na, depende kasi yan sa isang tulad ni Mayor Sara, kung may mga pinagdadaanan siya bago siya magdedesisyon. Well, ang nakasaad naman sa batas, November 15. Although talagang medyo umaasa tayo pag ganun umaasa tayo na talagang magdesisyon siya sana, talagang ganun talaga yung batas natin at ganun din yung space niya na desisyon kung sakali magtatakbo siya sa national post. Well, yan nga ang aabangan natin, partner Mike. Partner, pasintabi na partner, wala namang problema sa batas. Nandun na yung batas hanggang November 15. Ang sinasabi ko, imposible namang siya mag-withdraw nang wala siyang idea kung saan siya pupunta. Hindi ganun kadaling mag-withdraw. Incumbent mayor ka, nag-file ka ng COC for mayor, tapos nag-withdraw ka kahapon, imposible. Maniniwala ba naman tayo, hindi niya alam kung ano ang kanyang plano? Meron na yan. Alam na nga niya yung kanyang pupuntahan. Nga yung sinasabi ko, sana, hindi ko nga, inuulit ko yung sinabi ko kanina, sana mas maganda kung isinabay niya yung announcement kung ano ang kanyang plano. Ang ganda nun. Hindi na tayo bitin. At saka ang taong nag-aabang hindi na nahihirapan, di ba? Ngayon, nag-aabang tayo kung anong susunod. Di ba nakaka-stress lang yan doon sa mga tao? Anyway, bahala kayo. Basta yun ang ating paniniwala. Yung batas, alam problema, nandyan na yan. May deadline hanggang Monday na lang. So yung pagdesisyon, at yun nga, tatlo nga yung tinatanong ko eh. Anong posisyon ang tatakbuhan niya? Sinong isa-substitute niya? At anong political party ang kanyang pupuntahan? Yan, tatlong yan. Importante yung malaman ng tao. Para ang mga tao ay makapag-decide kung ano ang kanilang gagawin. Ngayon po, hati eh. Magbasa ka ng social media, magbasa ka ng mga balita. Talagang may kanya-kanyang speculation. Totoo yun. Kasi nga, walang final. Kaya speculation ang lahat. So, di ba, para tayo naglalaro nito, bakit natin pinaglalaroan ng politika? Bakit natin pinaglalaroan ng eleksyon? Napakahalaga nito. Presidential election ito. Buhay at kinabukasan ng mga Pilipino nakataya. Napakarami nating problema. Di, mag-focus na tayo lahat. Magseryoso na ng usapan. Tama na yung bitin na bitin. Kasi kawawa naman ang COMELEC. Kung pati COMELEC naiipit kasi hindi nila maayos ang mga official document hanggat hindi nakakaroon ng substitute. Ay kung mayroon ng magsasubstitute ngayong araw na ito, di bukas makakagalaw na ang COMELEC para linisin ang lahat ng dokumento kung sino nag-apply na gusto maging kandidato. Ganun kasimple lang ho yan.
Sana ho naintindihan nyo. Kung hindi, okay lang. Well, sana nga, Partner Mike, manalangin tayo na talagang yung gabay natin sa pagpili ng susunod na Pangulo ay makita, no, magkaroon ng kaliwanagan ang lahat ng taong bayan, mga kababayan natin, hindi magpapadala doon sa mga nagbibigay man ng pera ba o ano, talagang busisiin nila kung sino-sino itong mga kandidato. Kasi bukod nga kung tatakbo nga itong si Mayor Sara, ang mahalaga na makita natin talaga sa lahat ng mga presidential aspirants ngayon kung alin o sino sa kanila ang karapat-dapat ngang mamuno dito sa ating bansa. At may pagpatuloy nga itong pagbabago, Partner Mike, na nakita natin na ang dami at talagang ang mga kababayan natin ay napaproud dahil sa mga achievement din ng accomplishments ng Duterte administration.